6 o'clock in the morning. Napatili si Abby nang makitang nakahiga sa couch si Carlos at walang ibang suot kundi underwear. What's the matter? Napabalikwas ng bangon na tanong ni Carlos. Where's your suit? Natarantang tanong niya at itinakip ang mga kamay sa mga mata. Where your suit? Natatawang nagsuot ng damit si Carlos. Sanay kasi akong matulog ng ganito. Explika nito. Pasensya na. He was wearing his shirt and pants when she looked at him again. I want to go home. Hindi makatingin ang mga mata nitong sabi niya. Ihahatid na kita. Voluntaryo nito. No, I can manage. Alam kong marami ka pang gagawin dito. Pumanhik na siya ng hagdan nang makita niyang waring may nagbubukas ng pinto ng basement. May tao. Pabulong niyang sabi. Listong kinuha ni Carlos ang baril sa loob ng attache case at hinila si Abby paupo sa likod ng cabinet. The round hole opened and it was Andrea who came in. Carlos? Saka lamang nakahinga ng maluwag sina Carlos at Abby. Why didn't you come home last night? Nakapamaywang nitong tanong. Tinapos ko lang ang trabaho ko. Napailing na sagot ni Carlos at sinalubong ang babae. Naging maingat ka ba sa pagpasok mo rito? Wala ka bang nakitang taong may kahina-hinalang kilos? Hindi nito pinansin ang tanong ni Carlos. Sa halip, ay pinukulan nito ng matalim na tingin si Abby na noon ay lumantad na mula sa pinagtataguan. Why is she still here? Huwag mong sabihing magdamag kayong magkasama. Come on, Andrea. She is my assistant. Upang hindi na humaba ang gulo, ay nilambing-lambing na lamang ni Carlos si Andrea. Nagustuhan naman ito ang paglalambing ng binata sa kanya. Nawala ang pagmamaktol nito. Guess what, honey? Anito habang nakayakap sa binata. Tumawag na ako kina mommy at daddy sa States. And I told them na maghanda-handa na sila dahil isasama na kita. What? Nagulat na tanong ni Carlos. Isasama kita sa Amerika. Hinila nito ang binata, paupo sa kama, at hinalikan sa mga labi. Magpapakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Pagkakuway sabi nito, and kissed him again. Abby watched them kissed, at may bumukas na lungkot sa kanyang mga mata. Hindi niya kayang saksihan ng matagal ang tagpong iyon, kaya minabuti niyang umalis na lang. Hindi na niya nakita kung paano pinutol ni Carlos ang pagkikipaghalikan nito kay Andrea. Humiwalay na ito sa pagkakayakap ng nobya nang mapansing wala na si Abby. Abby, usal ng binata. What are you thinking of? Tanong ni Andrea. Pwede bang umuwi na lang tayo? Iwan mo na lang ang kasong iyan at sumama ka na sa akin sa States. Magpakasal na tayo. I want to be alone, Andrea. Tinutup niya ang noo. Gusto niyang sundan sa labas si Abby. Ngunit hindi niyang magawa dahil kasama niya si Andrea. At hindi rin niya naman kayang sabihin kay Andrea na si Abby ang mahal niya. Para ano? Nakapamaywang ang babae. Para magpakabaliw ka sa kakaisip kung paano mo ipapanalo ang kasong hinahawakan mo? Just leave me alone. Tumaas ang tinig na sabi niya. Natigilan si Andrea. I'm sorry. Mayay-mayay hinging paumanhin ni Carlos. I don't want to hurt you, Andrea. But I want to be honest with you. Humugot siya ng malalim na hininga. I'm not happy with our relationship anymore. At gusto kong kalimutan mo na ako. You deserve someone better. Someone who can make you happy. Naglandas ang masaganang luha sa mga mata nito. Hindi ito sanay sa rejection.
Masyadong mataas ang pride nito, kaya pinilit nitong itago ang nararamdamang pagkatalo. Andrea didn't want him to think that she was hurt. Kung ayaw na dito ni Carlos, she could give him up that easily. Iyon ang gusto nitong palabasin. Alright, I'm going home. Bukas na bukas din ay lilipad ako patungong Amerika. You've just made me realize na hindi ikaw ang lalaking karapat-dapat na pag-aksayahan ko ng oras at atensyon. Magpakabaliw ka sa trabaho mo. Pagkasabi niyon, ay nagmamadaling iniwan siya nito. Hindi niya alam kung dapat niyang ikatuwa ang bagay na iyon. He imagines Abby's angelic face at sumilay ang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. He was going to tell her what he felt for her. Ngayong malaya na siya mula kay Andrea. Sylvia and Roberto look like a newlywed couple. Very sweet ang mga ito sa isa't isa habang nakaupo sa sofa sa sala. It was a beautiful scene na naratna ni Abby, but she could not smile. Walang ibang laman ang isip niya kundi si Carlos. At sa isiping isasama na ito ni Andrea sa Amerika, ay parang itinurok ng karayom ang kanyang puso. She could not afford to lose him, pero wala siyang magagawa, kundi ang iwasan ang binata habang naririto pa ito. Patuloy lamang siyang masasaktan habang patuloy itong nakikita at naiisip na sooner or later ay ikakasal na ito kay Andrea. O iha, hindi kayata umuwi kagabi? Tanong ni Sylvia nang mapansin siyang pumasok. Malungkot na naupo siya sa harap ng mga ito. Nasa mabuting mga kamay si Abby, kaya wala kang dapat ikabahala, Sylvia. Masuyang pinisil ni Roberto ang balikat ng asawa. There is Carlos to take care of her, right, iha? She did not answer. So how's Carlos? Tanong ni Roberto pagkakuan. Ayaw na muna niyang pag-usapan ang binata. Gusto kong magbakasyon tayo. Paglihis niya sa usapan. Sa isang malayong lugar. Well, pabor sa amin ng mama mo ang bagay na iyan. Sang-ayon ni Roberto. Pero paano ang kasong hinahawakan ninyo ni Carlos? He can win the case without me. Pagkasabi niyon, ay matamlay na tumayo na siya at pumanhik sa itaas. Parang malungkot siya. Puna ng kanyang ina. Mukhang may problema. Pagod lang iyon sa pinag-aaralan nilang kaso ni Carlos. Nakangiting sagot ng kanyang ama. Talagang kailangan muna niyang magpahinga at tamang-tama ang suggestion niya na magbakasyon muna tayo. It will serve as our second honeymoon. Nakangiti itong niyakap ang asawa. Gusto mo bang sa Amerika tayo magbakasyon? Yes, honey. Para tuluyan ko nang makalimutan ang pagmamadyo. Nasisiyang sagot ng kanyang ina. I promise. Ikaw na lang at si Abby ang paglalaanan ko ng oras at atensyon. Pipilitin ko ring alisin ang pagiging selosa at nagger ko. Thanks, Han. I promise. Nasisikapin ko rin magkakaroon ng maraming oras para sa inyo ni Abby kaysa sa trabaho ko. Masayang nagyakap ang mag-asawa. Hindi na hinintay ni Abby ang magiging resulta ng hearing tungkol sa kaso ni Rogelio. She went to the States with her parents para magbakasyon. Pipilitin niyang makalimutan si Carlos at patayin ang pag-ibig na iniukol niya para sa binata. It was the best thing she could do upang hindi na lalo pang masaktan. One day, mababalitaan na lamang niya na ikinasal na sina Carlos at Andrea. When that time comes, sana ay lubos na niyang nakalimutan ang kanyang unang pag-ibig. Several days later,
I think you should watch the news at the Filipino channel, Iha. Sabi ng kanyang ama. I don't have time, Daddy. She was busy doing her regular exercises with her mother at the backyard of their house. Sylvia has lost some weight, and so did she. She had begun watching her diet too. Pinipigilan na niya ang kanyang sariling kumain ng mga pagkain alam niyang magpapadagdag sa timbang niya at mga taba niya sa katawan. Natuto ka ng mag-aerobics na wala ka na ng panahon sa ibang bagay. Napapangiting komento ng kanyang ama. Look at yourself. You're getting thinner. Baka magkasakit ka na niyan. Come on, honey. Let your daughter do what she wants, sabad ng kanyang ina. Lumapit si Roberto at inakbayan ang kanyang asawa. You look sexier. Anito. Ngayon ko lang narinig sa iyo iyan. Nasiyahang saad nito. May ngiting sumilay sa mga labi ni Abby. Natutuwa siyang tuloy-tuloy ang pagbabago ng kanyang mga magulang. But the memory of Carlos remained on her mind, and she terribly missed him. Naging dahilan na rin marahil ang pagbabawas ng timbang niya, ang sobrang pananabik niya kay Carlos, at ang kalungkutan niya sa ginawa niyang paglayo rito. Malungkot na iniwan niya sina Roberto at Sylvia sa backyard at nagtungo sa entertainment room. Hindi niya napigil ang sariling buksan ang television sa The Filipino channel. Then she saw Carlos, as handsome as ever. He was being interviewed by a popular TV host in the Philippines. Thanks God at may resulta na ang walang awang pagpaslang kay Senator Cabrera pagkatapos ng 4 na taon. Nakangiting sabi ng TV host. What can you say now that everyone is talking about you, Attorney Carlos Adriano? With the determination you showed to win Rogelio Bartolome's case, made them public believe that you're indeed a lawyer with a good heart. At ngayon ay marami nang gustong kumuha sa serbisyo mo. I guess, isa ka na ngayon sa mga kinikilalang magaling na abogado sa bansa. Well, I'm very happy about it, Liz. Nakangiting sagot ni Carlos. Ngunit may mababanaag na panglaw sa kanyang mga mata. I worked hard for this case, together with a very intelligent woman, Attorney Abby Elostrat. Tumingin ang binata sa kamera. Wherever you are, Abby, I want you to know that you have been a big help to me. And to you, I share my victory. I wish you come back soon. Namalaya ni Abby ang sarili na lumuluha. Pinatay niya ang TV at humihikbing sumubsob siya sa mga palad. She had realized she could not erase the memory of Carlos Adriano off her mind. Dahil sa mga matibay na ebidensyang iniharap ni Carlos sa korte laban kay Senador Eugenio, madaling natapos ang kaso ni Rogelio. Nahatulan ng reklusyon perpetua o life imprisonment si Senator Guillermo Eugenio at si Rogelio ay nakalaya mula sa piitan. Napatunayan din ng hukuman na pinagtangkaan ni Eugenio ang buhay ni Carlos, kaya nadagdagan ang kaparusahan nito. Hinuli ng mga pulis ang mga tauhan nito, kabilang na si Delphine Eugenio, at ikinulong. Dahil dito, ay marami ang napahanga ni Carlos. Nakilala siya bilang magaling na abogado at nagkaroon siya ng maraming kliyente. Minsan ay bumisita si Rogelio kay Carlos sa opisina nito. Hindi namin alam kung paano makakaganti ng utang na loob namin sa inyo, Attorney Adriano, sabi ng lalaki. Malinis ng tingnan ang mukha nito at wala na rin mababanaag na kalungkutan sa mga mata. Ngayon ko lang napatunayan na hindi lahat ng oras ay nakapiring ang mga mata ng hustisya sa bansa natin, lalo na kapag ang abogado ay magaling na katulad niyo. Malaya ka na, Rogelio.
Nakangiting sagot niya. Malaki pa ang pagkakataon mong magbagong buhay. Yan pa ang isang bagay na pinunta ko rito, attorney. Kakamot-kamot sa batok na sabi nito. Baka kailangan nyo ng driver o alalay. Pwedeng-pwede ako. Sige, Rogelio. Napapangiting sagot niya. Sa akin ka na lang magtrabaho. Maraming salamat, attorney. Nang umalis si Rogelio, ay may naramdaman siyang kaligayahan sa kanyang puso. Iba talaga ang pakiramdam kapag nakakatulong sa kapwa. Mission accomplished. Mula sa pintuan ng opisina, ay nakangiting tumuloy ang kanyang ama. Yes, Papa. Hanga ako sa iyo, iho. Napabuntong hiningang sabi ng matanda. Hindi ka kaagad sumukong katulad ko. Inisip niyo lamang ang kaligtasan namin, Papa. At naintindihan ko na ngayon. Besides, malaki pa rin naman ang naitulong ninyo sa pagkapanalo ko sa kaso ni Rogelio. Nang dahil sa inyo, ay nagkaroon ako ng malaking katibayan laban kay Senador Eugenio. At malaki rin ang naitulong sa pagsasabi ni Rogelio ng buong katotohanan sa korte. Tinulungan niyo akong protektahan si Rogelio habang nasa bilangguan ito. Nakadagdag pa sa kaso ni Senator Eugenio ang pagtatapat ng isang tauhan niya na siya ang nagpautos na ipapatay ako. At nang malaman ng buong bayan ang mga kasong iyon ng korap na senador, nagkaroon ng lakas ng loob ang iba pang taong nasagasaan niya upang magreklamo laban sa kanya. Tiningnan niya ng tuwid ang kanyang ama. Marami ang dapat pasalamatan sa pagkakulong ni Senator Eugenio at sa mga tauhan niya, Papa. Hindi lang ako. Nararapat lamang makulong siya habang buhay at kung pwede lang ay mahatulan ng kamatayan. At si Rogelio, nagtiis siya ng mahabang panahon sa kasalanang hindi niya ginawa. Dapat lamang makalaya siya at makapagsimulang muli. At si Abby, iho. Malawak ang pinakawalang ngiti ni Amando nang banggitin ang pangalan ng babaeng alam nitong matagal nang pinananabikan muling makita ng kanyang anak. Napabuntong hiningang tumayo si Carlos at naupo sa dating upuan ni Abby. Ngayon lamang niya naaalalang buksan ang drawers ng desk nito. Napangiti siya nang makita ang dating pagkain nakatago roon ay napalitan ng mga useful things. Sabik na siya muling makita si Abby. He was going to find her, kahit saang dako ng mundo. Kailan ka ba uuwi? Tinig iyon ni Carmen na kausap ni Abby. Huwag mong sabihin wala ka ng balak bumalik dito sa Pilipinas. I'm sure, nag-i-enjoy ka na sa mga kano diyan. Wala pa akong nakikilala na isang kano, Carmen. Natatawang sabi niya. At wala akong balak na makipagkilala sa kanila. Dahil hanggang ngayon, ay hindi mo pa rin nakakalimutan si Carlos? Alam mo bang sikat na siya rito ngayon? Talo pa niya ang artista. Bukod kasi na magaling na lawyer na, super gwapo pa. Kaya if I were you, uuwi na ako para makita ko siya. Gusto niyang gawin ang suggestion ng kaibigan, ngunit hindi pwede. Sige na, Carmi. Pagkakuwa'y paalam niya. I still have something to do. Okay. Don't forget may pasalubong, sabi ng kanyang kaibigan. Ibinaba niya ang telepono at nanumbalik ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Mag-isa na naman siya dahil tumanggi siyang sumama sa pamamasyal ng mga magulang. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay wala na yatang ibang ginawa ang dalawa kundi ang lumabas. At wala rin siyang ibang ginawa kundi ang isipin si Carlos. Kumusta na kaya si Carlos? Perhaps he's with her with Andrea by this time at nagbabalak na silang magpakasal. O baka matagal na silang ikinasal.
Kaysa ang mabaliw na naman siya sa kakaisip sa binata, ay mas mabuti pang libangin niya ang kanyang sarili. Dinampot niya sa sofa ang jacket at lumabas ng bahay. Isang BMW ang tumigil sa harap ng kanilang bahay. Natigilan siya nang mula sa sasakyan na iyon ay umibig si Carlos. He had flowers on his hand. He smiled with happiness when he saw her. "How are you, Abby?" Tanong nito nang makalapit sa kanya. Pagkakuway naglakbay ang mga mata nito sa kabuuan niya. She was wearing a fitted dress, and this time, ay hindi na siya katulad ng sumang binalot sa dahon. She was sexy and more beautiful. Her little figure made her look taller than before. Kamuntik na kitang hindi makilala. Hindi napigilang saad ni Carlos at inabot sa kanya ang dala nitong mga bulaklak. "I suppose ikakasal na kayo ni Andrea, kaya ka naririto." Mahinang sabi niya at nakapikit ang mga matang nilanghap ang mababangong rosas. Nakangiting napailing si Carlos. "Matagal na kaming wala ni Andrea," pagtatapat nito. "At matagal na rin kaming hindi nagkikita. Perhaps hindi na muling magkikita pa." Napamulagat siya. "Ha? Why didn't you tell me?" Bumalik ang excitement sa kanyang dibdib. "How am I going to tell you?" Balik tanong nito. "Bigla ka na lang umalis nang hindi nagpapaalam sa akin. Nalaman ko na lang na nagbabakasyon kayong mag-anak dito. What I have done wrong, Abby, para basta mo na lang akong iwan. Wala akong maitutulong sa iyo." Pumiyok ang tinig na sagot niya. "For you, I'm just an easygoing individual. At ikaw na rin ang nagsabing hindi mo ako kailangan. That was before. Alam ko ngayon ay ibang-iba ka na. And I would like you to know that there will be never a time that I will not need you. For me, you are my inspiration, Abby." Humaplos sa puso niya ang sinabi nito. Ngunit pinili niyang huwag ipahalata ang kaligayahang namumutawi sa kanyang dibdib. "Perhaps, wala ka parang sekretarya sa opisina mo, kaya naalala mo akong puntahan dito." Sagot niya. "I'm looking for a wife." Nakangiting sabi nito at ginanap ang kanyang mga palad. Her hands were cold and her face were red. "Can you be one?" He kissed her hand. "Are you serious?" She asked with disbelief. "Kung alam mo lang kung gaano ako nasaktan, nang basta mo na lang akong iniwan." Seryosong saad nito at hinaplos ang kanyang mukha. "Nasasabi mo na lang iyan dahil hindi na ako ang matabang katulad dati. Kahit ano pa ang figure mo, you're still the most beautiful woman I ever met." Sagot nito na nakatitig ng tuwid sa kanyang mga mata. "I love you, Abby." Noon pa. Gusto niyang isiping nangangarap lamang siya ng mga sandaling iyon. Subalit patuloy man niyang ikurap ang kanyang mga mata, ay manatiling nasa harapan niya si Carlos. Hindi ito isang panaginip lang. Nag-uunahang pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata. She longed for that moment to happen. And now that Carlos was there, she could never let him go. Ever. "I love you too." Sabi niya sa sobrang kaligayahan at niyakap ito. "You're all I want to have, Carlos." Wala nang iba pa. And then they kissed. Pagkaraan ng isang linggo, nasa Manila na sina. Annabel was surprised to see Abby wearing a sexy suit. Kasama siyang dumating ni Carlos sa opisina nito sa Abad's Law Firm. Hindi makapaniwalang pinagmasdan ni Annabel si Abby mula ulo hanggang paa. "Abby?" Sa wakas, ay naibulalas ng namanghang sekretarya. Abby was wearing an off-shoulder dress.
She looked sexier than Annabelle, and even more beautiful with her light makeup. Correction, Annabelle. Saad ni Carlos. Ma'am Abby. I'm sorry, boss. Napatungong paghingi ng paumanhin ng sekretarya. Nakangiti lamang si Abby habang nakatingin sa babae. By the way, Annabelle, Attorney Illustrad here will be using this office from now on. Pagkaraay deklara ni Carlos. Biglang nagangat ng paningin si Annabelle. But why, sir? The firm has just hired her. Nakangiting sagot ni Carlos. And from this time on, Abby will be your new boss because I decided to move out to my private office. Tumango si Annabelle at napalunok. But if you don't want me to be your new boss, you are free to find another job, Miss Santos. Nakangiting dugtong ni Abby. No, ma'am. Hindi makatingin ng diretso kay Abby na sagot ng sekretarya. I want to stay. Good. Madali naman akong kausap. Pinisil niya ang balikat nito. Pagkatapos niyon, ay inakbayan na ni Carlos si Abby patungo sa dating opisina nito. I wish you're happy now that you are a part of this well-known law firm, babe. Sabi nito. I am very happy, babe. Masayang sagot niya. You've been a big help to me. Thank you. You deserve it. And they kissed again. Pagkatapos ng 2 buwan, nagpakasal sina Abby at Carlos. Pagkatapos ng kanilang kasal, sinamantala ng dalawa ang kanilang bakasyon upang makapag-honeymoon. Habang wala pa silang kasong hinahawakan, walang mapagsigla ng kasiyahan si Abby. Hindi lang siya naging matagumpay sa kanyang profesyon, pati na din sa kanyang personal na buhay. At dito na po nagtatapos ang buhay pag-ibig ni na Carlos at Abby. Sana po may natutunan kayong aral at inspirasyon sa pag-iibigan nila. At sana po muli ninyo akong samahan sa susunod ko pang kwentong ibabahagi sa inyo. Muli, maraming salamat po. And God bless everyone.